Yan, mapagpalang araw po sa inyo lahat dyan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Yan, meron po tayo sa atin, may humingi po ng tulong o na gusto sila may vlog ay ngayon ay pinuntahan natin. Ngayon ay kakumustahin natin kung ano mga kalagayan nila at anong gusto nilang mangyari at hinihingin tulong. Ayan, tara samahan niyo po kami sa pagpunta sa aming humihingi ng tulong na isang taong na stroke o nagkasakit. Mula pa po ito daw ay sa Pasay, taga Pasay. At ngayon ay pinuntahan po natin, kasama natin si Tatay Papsi. Si Tatay Papsi ay nayon lang po. Yan. Yan, tara samahan po kami. At ano, yan, punta natin. Kalingap. Ito po yung kanyang bahay. Ayan po si tatay, oh. Nay, ano mo po yan, Nay? Ano mo po? Asawa. Asawa mo? Saan pa po nagmula yan? Siya, Manileño kasi siya eh, taga-Pasay. Taga-Pasay. Kaya na-stroke siya, nasa Antipolo kami. Kasi dati, doon kami nangungupahan. Mungupahan lang sa Antipolo. Tapos mula nung nagkasakit siya, pinaasa na rin yung upa. From 3,000, naging 5,000. Naging 5,000. Anong trabaho po niya sa Pasay? Hindi, taga-Pasay talaga siya. Taga-Pasay. Messenger po ako. Messenger. Messenger. Kaso, kaya umuwi kami dahil nga, napupunta lahat sa gamot, upa, nag-therapy kasi siya dati kaya lang. Ito, umahan ng therapy. Ito, garden. Hindi kaya yung pambayad. Hindi kaya ang bayad. Kasi kung dati talaga may trabaho, siyempre, sasapat naman. Wala talaga nung nagkasakit, naubos yung mga ripon. Ubus po. Dahil, nagkasakit siya. Ang mahal kasi ng mga gamot niya. Meron isang gamot, 65 pesos ang isang piraso. Eh sa araw-araw po, may anak pa akong maliit. Ang trabaho mo yung nanay? Dati po ako sa SN, First Lady. Nung nagkaanak ako, tumigil na rin muna ako nag-alaga ng bata. Siya na lang. Sales lady ka po? Kano naman dati sa sahag mo sa Minimum. minimum lang? Mga 570. Ito yata. Minimum pa daw. Tapos naubos po sa pag-ano? Opo, kasi nanganak din ako eh. Si tatay, anong trabaho mo ni tatay? Messenger lang? Taga ano? Kano tayo sa sahod mo nun? Ano po yung minimum din po? Minimum din? Ilang taon na ka tatay may sakit? Mag-isang taon na po ito eh. Nung January. Noong January. Nag-isang taon, 1 year naman eh. Kaya nga, nag-isang taon na. Nag-isang taon na po. Nag-isang taon pala ng January. Opo. Por merong atake mo lang po yan? Por merong atake? Parang atake na dyan na. Kasi bigla pong ngatal-ngatal yung bibig Opo, ko. unang stroke. Unang stroke. Kasi diba sabi nga nila, Pero nakakalakad pa ako pagdating sa ospital, nakakalakad pa. Pag wala na, pag ano ko na, hindi na ako makalakad. Pero ngayon, stroke. habang tumatagal sa Habang hospital. tumatagal, nanghihina. Sabi ng tatay, artista ka daw sa Manila. Ay, kamukha lang. Kamukha lang. Sino tayo ang kamukha mong artista? King Gutierrez. King Gutierrez, kita mo. Kontrabida. Sa ano ba yun? Batang Quiapo. Taba na. Si Kiernes Wala na yun. Suarez. Wala na yun ngayon kasi wala na talaga. Hindi ka man tayo binibigyan ng mga, ano mo, yung kasama mo sa artista? Wala. Wala man. Tag dito. Yun nga, natigil lang nga yung ibang gamot niya ko. Yung pag-uwi nyo dito, Nay, anong naging trabaho ninyo? Wala. Ito. Ito, sa nanay ko. Dati talaga, binibigyan ko sila ng pagkukunan, kaya lang, ngayon nga. Kayo naman ang tumutulong din sa narinig ko. Wala, sila yung tutulong sa amin. Hindi. Kasi, Tumutulong-tulong ka sa gawain dito. Yun. Gawa yung bahay. At para kumita. Ito lang po pagkikitaan din. Tulong-tulong din. Yan yung nanay daw po. Meron konting tumutulong sila para magkaroon din sila ng pangkain-kain o
pangkain-kain na pang araw-araw. Magkano man ang binibigay po sa inyo? Depende rin po sa kinikita. Kinikita, depende rin. Paano kung walang kinita, di wala rin? Wala. Nga, sabi nga po yun. Ikaw po yung nanay? Opo, nanay ko po siya. Yan, ito po yung nanay. Nawa naman ako, sabi ko, wala kayong trabaho dyan sa Manila. Siyempre, pamilya ko, hindi ko talaga matiis. Kaya sabi ko, umuwi kayo. Baka sakaling tayo, hanapin natin si Tatay Papsi. Talagang nahanap namin. Kasi yun talagang target ko para naman sabi ko, mawa si Tatay Papsi, baka hingi tayo ng tulong. Pero ang target talaga niyo po si Tatay Papsi. Opo. Paano po na kung yung Tatay Papsi ay tumutulong? Paano na Umpisa po yung nakita ko si Princess Angel. nanonood po kayo? Opo, palagi ako nanonood. Kaya lang hindi talaga ako kalikatuira sa cellphone. Pero minsan ako nag-message sa kanya kay Tatay Papi. Sabi ko, Tatay, kayo pala si Tatay Papi. Tumutulong sa mga mahihirap. Sabi ko, balang araw makita kita ng cellphone para makahingi ako ng tulong. Pero ito na nga ang naisip ko na manulong. Si Kuya Bal, hindi po niyo napapanood? Hindi ko po kilala yun. Hindi ko pa ito kilala kasi kaya sabi ko hindi ako masyadong kalikutira sa cellphone. Pero nung makita ko siya, talagang pinapanood ko yan kasi talagang interesado ako lalo nung pumunta na kayo doon sa Luma. Si Kuya Bal po, siya ang presidente ng Kalingap. Siya ang Kalingap Partners. At siya ang pinakapuno namin sa pagtulong. Motibo yun. Mapatay po yun na malaking. Yung tumulo sa bata na yung palda niya, ginagawang saklog din sa ulo, naglalakad lang. Diyan sa may Sulden. Napanood ko din yun. Ako talagang, kahit nga may kakilala akong taga-Dangkalan, lang sa init ng araw. tapos tinatanong ko, sabi ko, saan kaya yan naka-deploy si Tatay Papsi? Pero siya lang talaga nakikita ko yung parang alam ko kasi nung pag-video niya dyan kay Princess Angel, talagang sabi ko dito sa mga anak, umuwi na kayo para baka mayawa ang Diyos. Talagang makita natin si Tatay Papsi para makahingi tayo. Unang-unang landing po namin dito sa Sorsogon ay Pilar, Sorsogon. Ngayon po, ang landing pad namin ay naito sa Dangkalan. Doon sa may breakwater doon na sa may bago tumawid ng tulay. May nakita pa ako kuya yung yung tinitirahan nyo, siguro yun. Kasama siguro kayo doon. Yung pinapakita niya yung tinitirahan. Ano po yun? Yung landing pad po yun. Dito na po yung Dangkalan. Pero talagang interesado ako. Sabi ko na sige na i-chat mo na si Tatay Papsi kasi siya marunong sa pag-cellphone. Pero sabi ko sige na Danabel. Pero sabi niya, nakikita ko na din yan si Tatay Papsi. Panoodin po niyo yung video ni Kuya Bal. Doon po kayo at makikita lagi araw-araw sa umaga ang live niya alas 8. Ang sa gabi alas 8 rin. Pero yung extra niya, yun ang maintenance taga nyo. Kung hindi premier, live siya. Sa mga taga live siya, hindi premier. Alas 8 yan. Kaya yan ang update niya. Sabi ko, salamat naman tayo na nakita natin dito kay Papsi. Kaya tinawagan niya. Kaya sabi ko daw na rin, ba't sabi ko mayawa ang gusto na matulungan naman kayo. Siyempre may pamilya na din. Kuya. Ilan yung anak niyo, nanay? Dalawa po. 20? Dalawa. Kala ko 20. Nag-iisip si Kuya. Ano yun, nanay? Lalaki o babae? Yung panganay ko lalaki. Lalaki at babae. Tapos yung bunso babae. Ilan taon na po kayo, nanay? 35. 35? Bata pa. Magkakadami pa. Kadami pa si tatay. Dapat magpagaling po siya. Para pag gumaling na. Mabalik po siya sa probinsyano. Mabalik siya sa artista. kung papalarin, bakit hindi? Para kami naman yung makatulong. Po. Magaling pa si tatay at gawa ng merong stroke niya. Ingat lang talagang therapy lang ko na tatay.
Opo, therapy lang. Wala kasing pang-therapy. Mahal na rin po kasi yung therapy mo. Hindi kaya. Kailan pa po kayo tatay nag-uwi? Yung, kailan ba yun? Ito lang, itong pangalawang araw pa lang namin. Pormero, talagang hinanap lang ninyo sa tatay Papsi. Kasi wala rin kayong makatira sa Manila eh. Walang wala nang kop-kop. Wala nagkukup-kup. Saka walang pang-upa, masyadong mahal. Wala rin kaming trabaho. Kaya tumawag sa akin yung sima. Yun. Wala pa uwi kami sa probinsya. Kasi kuya, target ko naman talaga. Target mo si tatay Papsi. Pero Talaga sabi ko sa kanya. Sabi ko, uwi na muna kayo. Gawa ng... Sabi ko magagawa naman, nagbibigay na walang trabaho talaga. May anak, may asawa, walang trabaho. Saan kukuha ng ikakabuhay? Sabi ko, umuwi na lang kayo, baka may awan ko. Yung Makita pangkain na, namin wala. natin si Tatay Papsi para makahingi tayo ng tulong. Yun talaga. Sabi ko sana hulog ng langit kayo sa amin, kuya, kung halimbawa makatulong kayo. yan na yun. Ngayon gagad din yung tulong. Manawagan po kayo sa mga may puso busilak na ako na pagtulong. Manawagan po kayo nanay sa harap ng camera. Pili ka po at isaysayin natin. Ako po. Po, sige. Manawagan ka po para sa mga anak mo. Ako po si Winnie, taga Tinanugan. Nananawagan po ako sa lahat na mga taong maawain. Sana makahingi kami ng tulong para dito sa manugang ko na may sakit. Lalong-lalo na po sa inyo. Ano bang grupo nyo, kuya? Team Kalinga po. Lalong-lalo na po sa Team Kalingap. Talagang hinahanap ko po kayo dahil nakikita ko po kayo na tumutulong kayo sa mga taong mahihirap, lalong-lalo na po doon sa tao na may sakit. Eh, isa din po akong nagka-interest na sana makita ko kayo. Yun po, binigay na sa amin. Nakita ko talaga na makahingi kami ng tulong sa inyo. Dahil alam ko po na kayo yung mga taong maawain. Tumutulong po kayo sa mga mahihirap. Tulad namin. Tulad nitong manugang ko na dati po may trabaho sana siya, kaya alam po nangyari yan sa kanya. Sa ngayon wala po talagang trabaho, gawa ng pagkakasakit na. Sana po kayo na yon, kuya. Katulong sa maawain nyo. Lalong-lalo na po doon sa mga taong nagkakakita sa amin na may puso din. Sana matulungan niyo po kami. Panawagan ni nanay, sana may makakita kay nanay na may busilak na puso na magkaroon ng kaunting kuan itong kanyang anak o manugang na magkaroon ng maraming salamat po sa mga matulong. Kayo po nanay, manawagan din po kay nanay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dana, Tinanugan. Para po sa may mga mabubuting puso, sana po mapagod kami na mapagamit po sa oras po kasi hindi na po namin kaya na magpa-therapy dahil po sa sobrang hirap ng buhay dahil nawalan din po kami ng trabaho, wala po kami trabaho. Tapos naimalit pa kaming anak. Sana po matulungan niyo po kami kahit paano po. Maraming salamat po pala sa Team Kalingap dahil nakita po namin sila. Maraming salamat po sa inyo. Panawagan ni nanay. Anong pangalan ni nanay? Ano? Lana? Dana. Dana? Yan. Panawagan po ni nanay Dana na may makakita sa kanila na pwede na tumulong na bukal sa puso. Yan. Bibigyan naman po natin si tatay. Anong pangalan tatay? Richard po. Richard. Yan. May kahawig pong artista na si Richard. Yan. Mananawagan po sa tatay Richard. Hello po. Ngayong umaga po. Ako po si Richard Perpas na kapasay na nagkaroon po ng sakit na stroke po. Lubos po akong humingi ng tulong pang-therapy po sa aking karamdaman dahil po nawalan po ako ng trabaho.
Meron pa akong anak na maliit para masubaybayan ang kanyang paglaki. Humingi po sana ng tulong sa Team Kalingap. Maraming po salamat po sa mga busilak na kalooban. Nakakilala ko po kayo mga Team Kalingap. Salamat po. Dito po yung sasakyan ni Tatay Papsi. Dito po kayo nanay nagtira na kinupkop mo yung mga anak mo para dito na sa nagsiksika na po kayo dito. Kamusta ang pagtulog dito po dito? Okay naman po yung mga ano? Ano dito, ano naman po yung mga buhay. Kung wala talaga. Walang mahirap dito kami kasi pag wala. Halimbawa, lalapit ka naman sa mga tao. May asawa ka pa nanay? Opo, Anong trabaho man po ng asawa mo? sa ano po, sa ano po, farmers po. Kaya Farmer. lang, tulad ngayon, may taring paray, tapos wala nang ulam. Pag init kuya, tuyo lahat. Sarili po ninyo yun? Hindi, ano lang kami. Kikipag-anihan din? Kunyari, sarili mo, tapos kami ang Tatanim? tatanim. Ang laban naman po ninyo doon? Ano namin dyan, saka ba, halimbawa, makakuha ng produkto, kalahati sa kanila, kalahati sa amin, pero marami ang trabaho. Pagod? Kasi yung mayari, maghihintay lang yung umabot yung produkto, ibibigay naman namin. Siyempre, sobrang trabaho. Pagpatanim ka na ngayon, kuya, ako sobrang mahal. 500 and 600. Halimbawa, nagtatapos ka na magpatanim. Tapos, mag-aasa ka na doon na magkakakuha ka ng produkto. Bigla na kayo, ng kalamidad. Halimbawa, inulan. Tapos, palagi naman may ulan. Na ano yun? Wala rin Kaya talaga. tsamba-tsamba lang sa wala naman ibang trabaho. Sawa ko kasi kapag school. Kaya sabi ko dito sa mga anak ko, mag-check-up kayo para hindi na kayo matulad sa amin. May mga anak ka po na nag-eskwela? Meron pa po kayo sa ako saka yung isang anak kong dalaga sa Legazpi ngayon exam, pero hindi ko pa alam kasi nag-exam na hindi naman nakapasan yung exam. Bakit di po nakapasa? Kasi may sakit din yun, yung baga kuya, pumunta yun sa Manila, pagkatapos niya mag-school, mag-graduate siya ng GCC, tapos tinubuan siya ng rasis kuya. Glutong-glutong ng ano niya. Sabi naman, hindi na psoriasis daw. Hindi natakot ako kuya kasi sabi daw nung akala ko nung sakit daw na psoriasis yung hindi magagaling. Natakot ako. Yun pala, yung sinasabi ng psoriasis, pagka nakakain ka ng saka yun, lumalabas yun. Parang kantal-kantal po yan namumula. Yun, abang mayroon siya, nag-exam siya, yun, parang siya, takot din doon sa nararamdaman niya, kaya hindi siya nakapasa sa exam. Nagulit siya ngayon, sana sabi ko, awa ka na Diyos, naka-exam siya. Hindi pa nakatapos yung mga katulong na rin po siya nanay, no? Yan. Eskwela dyan sa DCC, third year college, pero yan lang ang kaya kong eskwela kasi bang DCC, ano yan, parang mababa lang ang tuition dyan. Public. Kumpara doon sa mga private na school, hindi ko yung kaya ko yan. Na malalaki ang mga tuition, hindi ko yung kaya. Kaya sabi ko, dyan na lang tayo. Nabot kaya lang namin para sa mahalaga magkapag-school ako. Ito naman ang anak ko sa trabaho sa yan ang
lungkot na nangyari. Nagkasakit pa yung manukan. Wala. Yan na kayo na yung nanay. Gusto rin makatulong sa mga tulungan mga anak niya. Kaso hindi niya kaya. Po nanay, nahihirapan na rin po. Ilan po ang anak mo nanay? Ako ba? 6. Ang Anim. nanay ko po yan. Panganay mo yung nagkasakit ang Bata pa. Ano yung anak mo po dyan? Yung lalaki, yung babae? Yung babae po. Yung babae. Kaya nga naawa ako kasi yung anak ko pumunta ng Manila. Siya ang nagtatrabaho siya doon sa kumari niya. Eh, hindi naman kaya ng sweldo niya kasi mababa yung sweldo. Eh, yung asawa niya gusto magpagamot. Walang may pagamot kasi wala namang tira. Yung anak niya, simple siya nagbubuhay solo. Niya kami naman dito, laging nag-aalala din sa kanila. Tanong-tanong lang kung ano na kayo dyan. Kung saan na kayo dyan. Sabi nung anak ko, okay ka man naman. Tapos nung sabi niya naman, parang di ko na kaya. Sige, muli ka mo dito. Hindi, sabi ko, agutom tayo, at least sama-sama tayo. Kung busog tayo, sama-sama pa rin tayo. Yeah. Kasi sabi ko, muli kayo, baka sakali, yan talaga, sana nahanap namin yun. Tulong. Yan lang po nanay. Salamat po nanay sa konting abala. Yan, bibigyan natin ng bigas na 5 kilos. So, Kasi yan po muna yung nagigaya sa totoo lang sa mga nanumbalik muli. Kaya dito ka ngayon, hindi mo alam kung ano yung magiging susunod na magiging sitwasyon mo. So ganun lang, picture daw ko yan. kung meron pong darating na blessings po sa inyo, may Yan, mauwi na rin po kami mga kalingap. Yan, babay na po.